Naglabas ng subpoena ang Department of Justice, DOJ, laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pang individual na sangkot sa mga missing sabongeros. Base sa inilabas na ulat ng GMA News ngayong araw, Setyembre 10, nagsimula na ang ahensya sa paghahain ng subpena sa mga may kinalaman sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabongero. Ilan sa mga bibigyan ng subpoena ay sina Atong Gretchen, 60 katao kasama sina dating National Capital Region Police Office, NCRPO, Chief Jonel Estomo at iba pang 18 mga pulis. Maging ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid niyang kinilalang si Elakim ay makakatanggap rin ng subpoena. Ang paglalabas ng subpoena kina Atong, Gretchen at iba pa ay para sa isasagawang investigasyon tungkol sa reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Bago ang subpoena, nauna ng sampahan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ ang mga sangkot umano sa missing sabonggeros. Matatanda ang dawit ang mga pangalan ni Atong at Gretchen matapos kumanta si Patidongan na may kinalaman ang mga ito sa mga missing sabonggeros. Nakatakda namang magsimula ang pagdinig tungkol sa kaso ng missing sabonggeros sa Setyembre. 18 nagsimula dadaluhan ng mga nakatanggap ng subpoena mula sa DOJ. Kung malakas ang ebidensya laban kila Gretchen at Atong Ang ay maari silang ikulong habang nililitis ang kaso dahil ito ay isang serious at criminal offense na walang piyansa. Labis naman ang pag-aalala ngayon ni Claudine Barreto sa ikahihinatnan ng kaso ng kanyang ate Gretchen. At eto nga po mga kapatid, nakatanggap na po sina Ginoong Atong Ang at Gretchen Barreto ng subpoena mula po sa Department of Justice. Maganda ito, Romele. Sa halip na sila ay ginajudge at tinuhusgahan ng publiko sa kung ano-anong mga kwentong inikurukula sa kanila at ibinabato, maganda'y ganito, formal na silang maghaharap-harap sa DOJ para maibigay ang kanilang panig. Parang hearing lang yan sa piskalya. Ibibigay yung mga dokumento ng reklamo laban sa kanila, sasagutin naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Maganda yan, di ba, Romel? Oo. Kaya yan yung mga pagkakataon para naman meron kang i-depensa mo ang pangalan mo at para malaman naman nila ang other side ng story. Yun naman totoo yun yan, oo. Hindi pa man, sabi nga ni Gretchen ipinako na siya agad sa krus nang hindi pa naman natin nalalaman kung ano ang katotohanan tungkol sa issue ng mga lost sabongeros na ito. Agad-agad na-judge na sila. Di ba sabi ko nga sa iyo, sa panahon ngayon talaga, husgado ng bayan ang parang umiiral dahil inuhusgahan ng mga tao kahit wala naman silang alam. Di ba? Basta kung ano lang ang unang kwento, doon na kagad nakapokus ang mga tao sa unang kwento. Paano yung pangalawang kwento? Eto, tumawag sa akin kagabi si Claudine. Napakahaba ng aming pag-uusap. Alam mo naman si Claudine, napakasensitibo niya pagdating kay Gretchen. Kasi itong batang ito ay napakalikayan ng utang na loob na tinatanaw sa atin niya. Nung siya ay magkasakit, si Gretchen ang dumadalaw at sumasagot sa kanyang mga gastusin nung bagsak na bagsak ang kanyang ang kabuhayan. Natural, pagdating kay Gretchen, sensitive si Claudine. Ang tanong niya, Nanay, hihingi lang po ako sa inyo ng payo. Nahingan ko na po ang ibang mga kaibigan at ka-close ko, pati ang mami ko. Sabi niya, okay lang po ba kung pupunta ako sa hearing ni Gretchen? Sabi niya, ako naman, kapatid yun Ano ang sasabihin ko? Siyempre, sinabi ko, iisang sinapupunan ang pinanggalingan nyo. Sinong inaasahan mong dadalo at dadamay sa kapatid mo, kapitbahay? Natural, di ba? At sinabi naman daw ni Mami Inday at pumayag si Mami Inday, ang sabi raw sa kanya, sana man lang one of you, doon sa mga anak, ay pumunta at dumalaw, sumama kay Gretchen para she would feel that she really belongs, sabi raw. At tuwan si Claudine doon sa narinig sa akin na pumapayag ako na as if naman napakalaking bagay ko sa kanyang pagdidesisyon. Pero para sa akin, Romel, oo, kapatid niya Totoo. Diba? At saka kasi iba talaga yung pakiramdam, lalo na sa na-experience ko, di ba, nung tayo, Diyos ko, mga kapatid ko lang talaga, alam mo yung kakwentuhan mo, iba yung lakas ng loob na bigay nila.
Ano nga ang sabi? Talikuran ka na ng buong mundo basta kasama mo sa laban ng pamilya mo. Buo ka. Yun yun. Kaya si Claudine talaga gustong-gusto niyang samahan ang ate niya sa hearing na ito hanggang sa dulo ng laban. Yun ang kanyang tanong. Ito ang sabi ni Juris Dr. Channel, maganda yan para marinig naman ang panig ni Gretchen Barreto sa tamang venue. Hindi pwedeng haka-haka lang ang maging basehan. Kasi, sabi niya, bago pa man nagsimula, na-judge at naakusahan na siya. Okay? Napaka-unfair. At least ngayon, may pagkakataon siyang maipaliwanag ang sarili niya sa tamang proseso. Ito ang pinakatama. Alam mo naman si Juris. Tapos mag-abugat siya, di ba? So alam niya yung mga ganitong Sabi ni Chin Bautista Silverio, I think it's about time we hear Gretchen's side. Hope all's well that ends well. She has a good heart. Totoo ka dyan, Ching. Totoo yan. At sabi ni Eddie Letada, nakakatuwa naman po ang ginawa o gagawin ni Claudine na balak na pagpunta sa hearing ng kapatid niya. Baka maging daan na ito ng kanilang pagkakasundong mag-ate. Anak, magkakampi si Claudine. Magkasundo sila. Hindi sila magkaaway. Ang kalaban nila, si Marjorie Barreto. Malinaw yan. Saludo ako sa iyo, Claudine, sabi ni Eddie Letada. Eddie, magkasundo sila. Hindi sila magkaaway. Okay,